Yes, magandang umaga sa inyo, Audrey, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon. Bumilis pa at lumakas ang ating binabantayang Typhoon Lawin dito sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kaninang umaga, yan po ay namataan sa layong 535 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay na nito ang hanging umaabot na ngayon sa 205 kilometers kada oras at bugsong papalo. Yan po ay sa bahagi naman ng 255 kilometers kada oras. Ayon sa Pag-asa, inaasahan natin itong patuloy na pagkilos ng bagyo. Yan naman po ay sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 26 na kilometro bawat oras. Dahil nga po dito sa ating inaasahang bagyo, nakakaranas naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, itong mga lugar na sakop ng 700 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Kung ating pong maalala nga, bahagi nito nga October 17 ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Itong ating binabantayang bagyo, nasa typhoon category na nga po yan. So malakas na siya kaagad pagpasok dito sa ating boundary. At dahil nga tumawid dito sa bahagi nitong ating mga karagatan, inaasahan nating lalakas pa yan bago maglandfall dito sa bahagi ng Cagayan bukas ng umaga. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio, posible yan maging super typhoon bago nga maglandfall sa bahagi nga ng ating bansa. Kapag sinabi po nating super typhoon, posible nga magtaas ng tropical cyclone warning signal number 5. At kapag sinabi nating signal number 5, kaakibat niyan yung masungit na lagay ng panahon. Bukod sa mga pag-ulan, paghandaan din dapat natin yung bugso ng hangin at ang pagkakaroon ng storm surge sa mga apektadong lugar. Matapos nga maglandfall dito sa bahagi nitong Cagayan, inaasahang tatawid naman yan sa bahagi nitong Apayao at bahagi nitong Ilocos Norte bago nga tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit naman nitong araw ng Biyernes. Sa ngayon naman, nakataas yung tropical cyclone warning signal number 2 dito sa ilang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dyan ang Cagayan, Calayan Group of Islands, Isabela, Northern Aurora, Ilocos Norte, pati na rin dito sa bahagi nito nga mga sumusunod, itong Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga at Mountain Province. Signal number 2 din sa Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa ating po mga nabanggit na lugar, makakaranas kayo ng hangin. Yan naman po ay aabot sa 61 hanggang 120 kilometers per hour. Yan po ay sa susunod na 24 na mga oras. Signal number 1 naman sa Batanes Group of Islands, La Union, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, pati na rin sa natitirang bahagi ng Aurora, Zambales, Pampanga, Bulacan, Northern Quezon hanggang sa bahagi nitong Polillo Islands, Bataan, Rizal, Laguna, Camarines Norte, pati na rin sa Camarines Sur, Catanduanes at dito sa atin sa Metro Manila. At dahil nga dito sa epekto ng ating binabantayang panahon, masungit nga nalagay ng panahon yung iiral. Dito yan sa bahagi nitong Cagayan Valley, pati na rin sa rehiyon nitong Cordillera hanggang dito sa may bahagi nitong Ilocos Sur, pati na rin sa Ilocos Norte hanggang sa may bahagi nitong Aurora. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman ang iiral sa natitirang bahagi nitong Central Luzon at sa nalalabing bahagi nitong Ilocos Region. Pati na rin dito sa atin sa Metro Manila, gayon din sa probinsya ng Rizal, Laguna, pati na rin sa Camarines Norte at sa Camarines Sur. Kasamat din po sa makakaranas ng same weather condition ang probinsya ng Catanduanes, Northern Quezon, kasama ang Polillo Islands. Ang natitirang bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa Mindanao, makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero posible pa rin po yung mga isolated rain showers or thunderstorms. So bukod nga dito sa ating binabantayang bagyo, manatili pa rin kayong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa, Panahon TV at Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po at mag-ingat po kayong lahat.